kasi na sinasabi ko. Na-screenshot ko eh. Yung John chapter 3. Eto. Tinan natin ha. Kung may nakalagay bang Nicodemus, babasahin ko muli ha. Ayan na. Babasahin ko muli ha. Kung may nakalagay bang Nicodemus ha. Tingnan nyo. Nakita mo ha. Mayroong Nicodemus. Babasahin ko ha. Eto nakalagay bro. Bro, babasahin ko bro. Bro, ako babasa bro. Babasahin ko yung babasahin ko. Nakita mo ha. Oh, pinatay. Sabi niya, pag tayo nag-research, yung ano mo, yung AI mo dyan, ano yan? Bugus yan, bugus. Pati ba naman yung Google, sabi niya, bugus yung Google, bugus. Ang kanya pininiwalaan, yung bukod tanging librong gusto niya marinig. Yun ay tinutukoy doon sa Biblia, sa ikalawang Timoteo 4.3. Ano ba ang sinasabi sa ikalawang Timoteo 4.3? Eto, basahin natin ha. Sabi ganito, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Darating ang panahon na hindi sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Bakit? Isa lamang bang kathang isip na sabihin na ang King James Version nagsimula 1607? O tanungin natin si ChatGPT. Ayaw nila tayo magtanong sa ChatGPT. Sabi ni PTR James, yan ay bogus. Okay. So ating silipin ang ang sagot ni ni ChatGPT diyan ha. Tayo sa Meron bang King James version noong 1607? Anong sagot? Ito sagot Meron bang King James Version noong 1607? Walang King James Version na inilathala noong 1607. Nakita nyo? Wala. Ang unang opisyal na edisyon ng King James Bible ay inilathala noong 1611. Kaya ito ay kilala bilang 1611 King James Version. Timeline ng King James Bible. 1604, inatasan ni King James I ng England ang pagsasalin ng bagong English Bible. 1605 to 1609, aktibong isinasalin ng 47 scholars mula Hebrew at Greek manuscripts. Ibig sabihin, sinasabi niyang 1607, tinatrabaho pa ang pagsasalin. Tinatrabaho pa. So wala pa talaga kasi tinatrabaho pa eh. Bakit? Kapag ikaw ba ng project mo na building, ibig sabihin ba tinatrabaho pa, inilalabas mo na eto na, open na kami. Hindi. Aktibong isinasalin ng 47 scholars mula Hebrew at Greek manuscript. So wala pa. 1611, inilimbag ang unang edition ng King James Version. Ang unang edition, 1611. How come 1607 may King James Version na? Wala pa. Sinasalin pa eh. Wala pang King James Version. Bakit may nagsasabing 1607 King James Version? Malamang sa isa sa mga dahilan na ito. Pagkalito ng petsa. Ala. Ano daw? Pagkalito ng petsa ng pagsisimula ng proyekto. 1604 o kalagitnaan ng pagsasalin. 1607. Number 2, fake o inaccurate source book. Kaya kung meron siyang libro na ipapakita, ang tawag dyan, fake o inaccurate source book. Number 3, typographical error.
Ano daw? Typographical error lang o hearsay mula sa mga taong walang malalim na historical reference. Alam nyo mga kaibigan, kapag sinabi niya ni hayaan nyo lang siya, bulag bulag si PTR James At hayaan nyo ang bulag umakay sa kapwa niya bulag. Bakit? Dalawa sila mahuhulog si Imburnal. Di ba nasa Bible yan? Sa Bible yan Hayaan nyo lang yung mga bulag na umakay sa kanilang kapwa bulag dahil dalawa silang mahuhulog sa Imburnal. Oy, may talata yan sa Biblia. Tuloy natin na pagbabasa, Sabi ganito, katibayan, ang 1611 edition ay ang unang King James Bible na opisyal na nailimbag. May makikita ka pang original na 1611 print scans na may Old English spelling tulad ng Jesus. Be thou faithful unto death. Wala sa mga talaan ng British Library, Cambridge o Oxford na may King James Bible noong 1607. Wala yun. Konklusyon, walang King James Version na inilimbag noong 1607. Straight to the point. Ang tamang taon ay 1611 at ito ang opisyal at kauna-unahang edisyon ng King James Bible. Straight to the point. Ayan. So, ibig sabihin, walang King James Bible noong 1607. Dahil noong 1607, isinasalin pa yan. Paano nagkaroon ng King James? Isinasalin pa nga. Tamo? Sabi ko sa inyo kapag pastor ang nagturo, kalokohan. Straight to the point. Okay, atin nang ituloy sa ating, bababasa muna ako ng comment ninyo para mag-enjoy tayo sa ating live ngayon. Sabi naman dito ni Jobon Tomasar, good morning. Bro JD, ganun talaga ang mayayabang. Pag nabutasan, hindi yan tatanggapin. Pilit yan ipaglaban. Mix Sports TVPH. Wala na may mutuo ni Pastor James. Bisan yang mga silingan, nabuhi ning tawhana sa pangilan. Sabi naman ni Virginia Binaraw, good morning JD. From Calgary, Alberta, Canada. God bless you more. And then Lucio Salve watching from Danao City, Cebu. Okay. So, mga kaibigan, mga kapuntos, nanonood sa aking live ngayon, good morning po sa inyong lahat. At ate pong kahapon kasi galit na galit sa akin si PTR James kahapon kasi nagsagawa daw ako ng video na kung tawagin daw is naprito siya. Saan ko ba ito yung ito yung inireklamo niya ito yung inireklamo ni PTR James. PTR Mark James hikilan naprito sa sarili niyang mantika. Ito yung ginagalit niya Bakit daw sinabi ko daw na naprito siya? Eto, tinan nyo Ipapanood ko sa inyo yung nangyaring pag-uusap namin dalawa. Tinan nyo. Yan ang ganda ko. Ating ituloy Narito. Chapter 3 ang sinasabi ko. Sabi ko, ay instant correct na mali ako ng basa. Ipinipilit niya na yung kanyang Xerox is John chapter 3 verse 1. I stand to be corrected, sabi niya. Nagkamali ako ng basa. Sinabi ko na nga hindi siya nagkamali ng basa Tingnan nyo Dinan nyo kung gaano kahangal yung kanyang linya. Yung ibabaw ang binasa niya, nagkamali siya. Yun ay sa John 4:1. Tapos ang kanyang inipases yung sa baba. Yung sa baba daw John 3:1. Paano nangyari yun? Yung ibabaw John 4:1, yung kasunod na talata John 3:1. Pakita ko sa inyo ang King James Version Pakita ko, wait lang Kita ko.
Ito. Ito yung ating King James Version. Yung cover niya. Balik ko muna yung cover niya kasi tanggal ko to baka masira ano. Ayan. Cover niya. Balik ko muna yung cover niya ha. Yan. Salamat sa nagbigay nito dahil dito na-booking si PTR James, panloloko ni PTR James na bisto. Okay, yan. So, ating ibalik doon sa John 4:1. Okay ha. Ibabalik ko sa John 4:1. John 4:1. Ito. Tingnan nyo. Anong sabi ito sa John 4:1? Tingnan nyo ha. Pakita ko yung natin, yung ating screen natin dito sa aking nakuha na reference. Buti na lang na screenshot ko. Kasi nagsinungaling siya during video call na ito. Ha? Nagsinungaling siya during video call na ito. Tingnan nyo ha. Dito tayo sa kay PTR James. PTR James tayo. Okay. Asa na ba yun? Ayan. Buti na lang nakuhanan ko ng ito. Pinakita ko sa kanya kasi nagsinungaling siya Nagsinungaling siya sa video call na nangyari. Ito, pinakita ko sa kanya ito. Nang makita niya, pinatay na yung call. Tingnan nyo ha. Ang sabi niya rito, ito, sabi niya, di ba kahapon, ito ay tiniklop niya kahapon, natatandaan ninyo, tiniklop niya ito. Ang reason niya kasi, ang nagkamali siya ng basa, ito sa ibabaw, Christ talked with the woman of Samaria and revealed himself unto her. Nagkamali daw siya ng basa. I stand to be corrected. Nagkamali ako ng basa. Ang ini-emphasize ko, itong nasa baba. Kaya tiniklop. Tiniklop niya yan. Diba kahapon? Tiniklop niya kasi ang gusto niyang ipa-emphasize, itong sa baba. Ano daw yung nasa baba? Yan daw ay John 3:1. Kailan nangyari? Ang ibabaw John 4:1, ang kasunod na talata John 3:1. Kayo mag-isip. Kayo mag-isip, mga kaibigan. Ha? Kayo ang mag-isip. Paano nangyari? Ang ibabaw John 4:1, ang kasunod na talata John 3:1. Ngayon, sabi niya, hindi ito kasali. Hindi kasi ito kasali. Sa original, hindi ito kasali. Anong hindi kasali pinagsasabi? Talagang kasali yan, no? Ayan, no? Hindi daw kasali. Kasali yan, no? Karugtong yan, no? Tiniklaw pa niya. Para wag makita yung chapter 4 sa ibabaw. No. Tingnan nyo, ha? Ano nakalagay dyan? Ayan, yung sa kanya, oh. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples. Tanong, yan ba ang nakalagay sa John 3:1? John 3:1 yan ba nakalagay? Basahin natin ng King James Version, John 3:1. Ano nakalagay? Ito. Timothy, ito, John 3:1. Ano nakalagay dito? Ayan, There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Nanyo ha? Ano ang kanyang, ano yung nasa, niya, pinakita niyang Xerox? When therefore the Lord knew, itong sa baba. Itong may malaking W. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples. Yan ang nasa Xerox niya. Sabi niya, yan daw ang John 3:1. Yan daw ang John 3:1. Eto ngayon, ang John 3:1. May nakalagay, Nicodemus, walang Jesus, walang John, walang baptized, walang Lord,
Ang nakalagay dyan, Pharisees, Nicodemus, Jews. Nicodemus. Yung kanya pinakita, na sinasabi niyang original, walang Nicodemus. Straight to the point. Kita naman eh. Kita naman, walang Nicodemus. Eh, anong ginawa niya? Tuloy natin yung video. Bro, Ang original yung John chapter 3. ang Xerox mo, bro. Bro, ang Xerox mo ba, John chapter 3 yon? Oh. Tinatanong ko siya, ha? Ang Xerox mo ba, John chapter 3 yon? Yung pinakita mo bang John chapter 3 nga. Xerox? Oh, John chapter 3 nga. Tinan nyo, ha? Iniinsist pa niya, ha? Iniisist pa niya, ha? Tanong ko siya, yung Xerox mo ba, John 3:1 ba yon? Sabi niya, John 3 nga. Iniinsist niya. Balikan natin. Pakinggan nyo mabuti. Pakinggan nyo mabuti. Pakinggan nyo mabuti. Original yung John chapter 3. Ang Xerox mo, bro. Bro, ang Xerox mo ba, John chapter 3 yon? Yung pinakita mo John bang chapter 3 nga. Xerox? Yung sa baba nga. Yung sa baba nga John chapter 3. Oh, yung sa baba daw, John chapter 3. Ha? Yung sa baba daw, John chapter 3. Naririnig nyo, ha? Hindi ako nasisinungaling dito, ha? Maganda ito eh. Tayo pinapatulan ni PTR James eh. Nakikita yung nabubulabog yung kanya pagsisinungaling eh. Yung sa baba daw, yan daw ang John chapter 3. Ano nakalagay sa baba? When therefore the Lord knew both the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus baptized not, though Jesus himself baptized not, but his disciples. Ano daw? When therefore the Lord, ano ang nasa John 3:1? John 3:1, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Oh, may Nicodemus ba dun sa pinakita niya? May Nicodemus ba? Ulitin ko basa, ha? May Nicodemus ba? At isimula sa pinakaibabaw. Christ talked with the woman of Samaria and revealed himself unto her. His disciples marvel. He declared to them his zeal to God's glory. Many Samaritans believe on him. He departed unto Galilee and healed the ruler's son that lay sick at Capernaum. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples. May narinig ba kayong Nicodemus? May narinig ba kayong Nicodemus? Ano na sa John chapter 3 verse 1? There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Eh ano yung nakalagay sa John chapter 4 verse 1? When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John. Verse 2, though Jesus himself baptized not, but his disciples. So yung pinapakita niya sa screen, ito ay John chapter 4 verse 1 and 2. John chapter 4 verse 1 and 2. Pero ang sabi niya, yung nasa baba daw, yun ang John chapter 3. Ayay! Ayay! Tuloy natin. O sige, yung John chapter 3 ba, bro? Ini-explain ko kasi, ang yabang mo kasi, sobrang yabang mo eh. Bro, Bakit ayaw mong lumaban? Ito kasi, kung totoo talagang may itlog ka, sige lumaban ka. bro, Bibliang mas yan, sige. yung John chapter 3 mo sa King James Version mo, bro. Ini-explain ko kasi, ang original kasi ito. Oo, ang inisip kasi, ang original kasi ito. Ang original kasi ito. Ito original, oh. Ito original, oh. Ayan, oh. May cover pa talaga yan, oh. 1611 edition, King James Version. Oh. Oh.
For everyone who treasures the King James Version. At basahin ito sa likod dito ha. Dito ha. For everyone who treasures the King James Version. For 4 centuries, the authorized version of the Bible, popularly known as the King James Version, has been lauded for its majestic language and stately cadences. This elegant reprint preserves the original 1611 edition, word for word and page for page in more modern type. Word for word facsimile of the original 1611 authorized version. Original preface and translator's notes. Includes essays on the enduring importance of the King James Version and pre-is 1611 translations. This truly special Bible will delight collectors and everyone who cherishes the King James Version, the most influential English Bible of all time. Oh, ito ha. Ano sabi dito? Ito ay 1611 edition. Oh, original preface and translators. Word for word facsimile of the original 1611 authorized version. Ito ang original na King James Version. Ngayon, sabi niya yung kanya binabasa, original yon. Original na naman. Kaso hindi John 3:1. Tuloy natin. Ang original kasi, yung John chapter 3 kasi, yun po ang binigay ng CFT. Yun po ang binigay ng CFT. Doon sa doon kay Darwin Gitgano. Bro, Doon yung ibinigay kay Darwin Gitgano yung John chapter 3 version na mayroong Romano Katoliko. Ngayon, bro, pinasa ngayon. yung John chapter 3 bro, may lagay. Kaya yun po ang ginawa ko na original. Hindi ko naman sinabi na yun ang original ng 1 John chapter 4. Yung Sinabi ko ba? Sabi niya, hindi ko naman sinasabi na yun ang original ng John chapter 4. Sinabi ko ba? Sinabi ko ba na yun ang original ng John chapter 4? Sinabi ko ba na yun ang original ng John chapter 4? Malinaw ba ang boses ni ni PTR James? Paki-comment nga kung malinaw ang boses niya. Bisan unsaon baka kung jud kaayo si PTR James, nasakpan na gani, mudinay pa jud. Paki-comment nga kung malinaw ba sa inyo yung boses ni ni PTR James. Nagbudlot lang ang simo di PTR James, sabi ni LPG Acosar. Ervin Tampos, baka ko ng tawhana bro. Sabi naman ni LPG Acosar, maayong buntag bro JD. Bro PTR, bro PTR James. Bro PTR James, siya di ay oplok bro JD. Sabi ni May Soriano, yes, malinaw bro. Okay, malinaw. Klaro, sabi ni ni Ervin Tampos, klaro. Sabi ni Luis Verdad, klaro po ang boses. Bisayang Inglesero Mix TV, loud and clear bro. Sige, ate tuloy. Yan. Bro, di ba sabi mo kagabi bro, iyon ay hindi revise kundi reprint, di ba? Di ba sabi mo, yung kagabi yun ay hindi reprint, di ba sabi mo kagabi? Di ba sabi mo yun ay hindi kundi yun ay reprint, di ba? So sinisingil ko siya sa sinabi niyang hindi yun revise, kundi yun ay reprint. Sinisingil ko siya. Ang purpose niyan para aming ibasahin yung King James Version na binahawak niya yung Gideon at itutugma natin doon sa kanyang Xerox. Yun ang purpose ko doon. Di ba sabi mo yan ay hindi revise kundi reprint? Tingnan niyo siya. Sino? Di ba? Yung Xerox mo ba sa sinasabi mong John chapter 3 verse 1, may nakalagay ba diyan na Nicodemus o wala? Yan ha. Diyan sa Xerox mo. Yung pinakita niya kahapon ba? Ito. Yan. Yung pinakita niya ba? Yan. Sabi niya, yan daw John chapter 3. Yung Xerox mo ba sa John chapter 3, sabi mo? Yan ba ay may pangalang Nicodemus? Mayroon nga eh. Yun nga yung Sabi mong John chapter 3 verse 1, may nakalagay ba dyan na Nicodemus o wala? May nakalagay ba dyan na Nicodemus o wala? Malinaw ang tanong ha. Diyan sa sinasabi mong Xerox mo ng John chapter 3, may nakalagay ba dyan na Nicodemus o wala?
ating basahin ulit ang nakalagay dito sa kanya pinakita. Saka siya to Tinan nyo, yan siya yan pinakita pinakita When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples. May narinig ba kayong Nicodemus? Di ba wala? Walang Nicodemus, di ba? Walang Nicodemus. Pakinggan nyo si PTR James nung siya ay tumawag sa akin. Mayroon nga Meron daw. Meron daw Nicodemus. Yun nga yung sa original Bro, walang Yung Nicodemus chapter yung 3, Xerox mo, bro. Sabi ko sa kanya, bro, walang Nicodemus yung Xerox mo, bro. Sabi niya, kung mabasa ko. Yabang talaga ng taong to. Kung mabasa ko. Kita nyo, bro, straight to the point. Straight to the point lang, bro. Walang salitang Nicodemus yung Xerox mo. Wait lang. Dara ka. Kaya makita ka di, wala ka. Ha? Tinan nyo. Ang nakalagay doon, bro, ang nakalagay doon sa Xerox mo. Ito, pag mayroon. Sige, pag mayroon. Yan. Nananakot pa. Nananakot pa siya. Pag meron. Sabi niya, pag meron. Sinabi ko na ngang wala Ate, balikan na. Sabi mo, yung kagabi, yun ay hindi reprint. Di ba sabi mo kagabi? Di ba, sabi mo, yun ay hindi kundi yun ay reprint. Di ba? Sino? Di ba? Yung Xerox mo ba sa sinasabi mong John chapter 3 verse 1, may nakalagay ba diyan na Nicodemus o wala? Mayroon nga Mayroon nga Mayroon daw. Pinakita ko naman sa inyo, wala naman nakalagay doon na Nicodemus Wala naman Yun nga yung sa original Bro, walang Yung Nicodemus chapter yung 3, Xerox mo, bro. Bro, walang Nicodemus yung Xerox mo, bro. Kita naman niyo, di ba? Walang Nicodemus dyan. Walang Nicodemus yung Xerox mo, bro. Ano sabi niya? Bro, straight to the point. Straight to the point lang, bro. Walang salitang Nicodemus yung Xerox mo. Ano? Tapang-tapang pa niya, ano? Sabi ko, walang nakalagay na Nicodemus sa Xerox mo. Towel. Towel daw si Divine. Wait lang muna, Divine, Nakalagay doon, bro. Ang nakalagay doon sa Xerox mo. Ito, pag mayroon. Sige, pag mayroon. Nang kondisyon ba? Ano? Pag meron. Sige, pag meron. Wait lang muna, Okay. So, proceed tayo. Bro, ang nakalagay, sige, pakita mo yung Xerox mo. Sige, pakita mo yung Xerox mo, bro. Hinahamon kita. Tinan nyo, hinahamon ko siya. Sige, hinahamon kita, bro. Ipakita mo yung Xerox mo. Tinan nyo kung magpapakita ba ng Xerox ito. Hinahamon kita, Sabi niya kasi, pag meron. Galit na galit. Sabi ko, yung Xerox mo kasi, bro, walang nakalagay doon na Nicodemus. Ano? Kung meron. Sabi ko sa kanya, sige, hinahamon kita. Sabi ko sa kanya, sige, hinahamon kita. Ilabas mo yung Xerox mo, pakitaan mo ako. Ilabas mo, basahin mo sa harapan ko yung Xerox mo kung meron ka bang mababasang Nicodemus. Yung Xerox ang sinasabi kong nayayay ka. Yung Xerox mo ang tinutukoy ko, basahin mo, tinan nyo anong ginawa ni PTR James. Tingnan mo yung Xerox mo. Pag mayroon. Pag mayroon. Grabe talaga itong taong ito. Sisirain ko ang pagkatao dito sa harap ng maraming tao. Sisirain ko talaga. Kumampi na yung mga pamilya mo, wala akong pakialam doon. Sisirain ko tong pagkatao mo rito.
Sabihin ba naman niya, kung meron, oh. Talaga, meron, oh, tinan nyo. Sige, pag meron, aminin ko nagkamali ako. Oh, pag meron, sige, aminin ko nagkamali ako. Sabi ko sa kanya, yung Xerox mo ipakita mo, yung Xerox mo ipakita mo. Tinan nyo kung maglalabas ba ng Xerox yung taong yan. Oh. Yung Xerox mo ipakita mo. Sige, pag naipakita mo, aminin ko nagkamali ako. Tinan mo anong gagawin ni Peter James. Hindi ilalabas yung Xerox. Magbabasa ng Biblia, hindi ng Xerox. Tinan nyo, ha? Xerox mo. Oh, pag walang Nicodemus doon, bro, aminin ko nagkamali ako. Sige, basahin mo. Yung Xerox mo, ha? Yung Xerox mo na 1611 King James Version, ha? Babasahin ko. Sige. Yung Xerox mo, ha? Yung 1611, ha? Sabi niya, babasahin ko. Kasi nag-agree siya. Oo, sige, pag nabasa ko. Tinan nyo, ha? Basahin mo, bro. Yung Xerox mo ng ano, ha? Yung Xerox. Ano to? Because 20 pesos? Ama to cellphone ni Divine. Cellphone ni Divine. Tanaw lang. Saan ako i-send? Wait lang muna mga kaibigan na. May humihingi dito eh. Wait lang. May nagre-request sa akin dito. Diba? Michael, don't maximize the volume, Michael, ha? 20. Send akong 20 lang. Michael, will you please wipe Divine's hair? 20 no? Wipe it with towel. Okay. So, nasend ko na. Yan. So, tuloy tayo. Oh, sabi niya dito. Mo ba na pinakita ba na original daw? Sige daw, basahin mo nga, bro. Yun po ang original. Sige, basahin mo, bro. Kung may nakalagay ba Nicodemus? Yun po ang original sa John chapter 3 verse 1. Sige, basahin mo, bro. Ang sinabi mo. Bro, basahin mo, bro. Bro, basahin mo kung nabay Nicodemus doon. Sige, ipakita mo muna yung Xerox. Oh, ipakita mo muna yung Xerox. Ipakita mo. Tingnan nyo, ha. Hindi niya ipapakita ang Xerox. Ipakita mo muna yung Xerox mo na pinakita sa amin sa live. Yung Xerox mo ng 1611. Ito po yung original. Sandali. Ito po yung original. Basahin ko. Sige, pakita mo, bro. Pakita mo. Ito po yung original eh. Sige, pakita Ito mo, po yung bro. original. Ito. Yung Parisi, name Nicodemus meron. bro, yung Xerox mo, pakita mo ba yung Xerox mo? Ipakita mo muna. Bro, ipakita mo sa akin, bro. Ngayon binabasa mo yung Xerox mo. Binasa ko na. Oh, binasa ko na. May nakita ba kayo? Pinakita niyo yung Xerox? Binasa ko na. Mayroon din. Wala kang pinakita sa akin Xerox eh. Binasa ko na. Bro, wala kang pinakita sa akin Xerox. Binasa ko meron Bro, Nicodemus. wala kang pinakita sa akin Xerox. May pinapakita bang Xerox? Pinapakita ba niyang Xerox? Tinan nyo. Yung Xerox mo. Binasa ko. Hindi. Yun po ang original Bro. ng John chapter 3 verse 1. Bro, ipakita mo sa akin yung Xerox mo, bro. Yung sabi mo ba, di ba, may dalawa kang pinakita Xerox. Sabi mo, yung isang Xerox, yun ay bogus. Yung isa, yun ang original. Bro, wait lang, bro. Di ba dalawa yung Xerox na pinakita mo? Di ba dalawa yun? Dalawa nga eh. Binasa ko na nga eh. Bro, ipakita mo nga, bro, sa live, bro. Bro, ipakita mo nga sa video ngayon, bro. Bro, ipakita mo nga sa video ngayon, bro. Ito, maglalagay. Ayan, takot na siya. Ikinahihiya na niya yung kanyang Xerox. Kahapon, ang tapang ng loob ipakita eh. Nung nabisto na, tinatago na niya. Di ba? Ang tapang kahapon ipakita, ngayon tinatago na niya. Tapos pinapabasa ko siya doon sa Xerox niya. Nagbasa siya, hindi naman yung Xerox, kundi yung Biblia niya doon. Sabi ko sa kanya, ipakita mo yung Xerox. Pakitaan mo ako na ang binabasa mo yung Xerox. Binasa ko na. May Nicodemus sa binasa ko. Binasa ko na.
Hindi niya kasi alam dito, mga kaibigan. Hindi niya alam kasi na na-screenshot ko yung binitbit niya. Ngayon, nung ipakita ko sa kanya, na-screenshot ko yung binitbit niya, pinatay niya yung video call. Ano niya ha? Oh. Ako, babasahin Bro, ko. ipakita mo. Bro, in-screenshot ko yung pinakita mo eh. Tingnan mo ha, in-screenshot ko yung pinakita mo ha. Wait lang. Ang sabi ko, so ngayon, aaminin mo ngayon na yung pinakita ko Hello. sa'yo, Hello. na yung pinakita ko sa'yo na John I-play chapter ko muna yung 3, video. hindi Ito. yan original. Oh, Yan. Sige, aaminin ito mo ha. ngayon na yung John chapter 3, hindi yan original. Ito bro. Ipakita ko sa iyo yung ano bro ha. Yung screenshot ko sa mo. Yung bro, ipakita ko sa iyo yung screenshot mo bro ha. In-screenshot ko yung pinakita mo eh. Ito, pakita ko sa iyo bro. Ito bro. Ayan bro oh. Ayan no. Ayan no, pinakita ko. Ayan no. Yung screenshot mo ha. Ayan no. Yan. Tingnan niyo yung mukha niya. Na nakikita niya na na-screenshot ko yung pinakita niya. Tingnan niyo yung mukha niya. Na tinitingnan niya na na-screenshot ko yung bit niya. Tingnan niyo. Liwanag dyan no. Liwanag dyan no. Yung screenshot, yung pinakita mo sa mong original daw na King James version, eh may nakalagay sa ibabaw na nakasulat. Maliit na letra, handwritten. Sinabi ko nga, Bro. nagkamali ako. Bro, hindi yan bro. Handwritten bro. Bro, tumahimik ka muna. Sabi ko eh. Bro, tumahimik ka muna bro. Ay stand corrected, sabi ko. Ang original Bro, na sinasabi ko ay ang John chapter 3 verse 1. Yun po, John do. Ang sinabi ko, yung original Wait lang, ay bro, ang ah. John chapter 3. Bro, wag ka muna maingay bro. Bro, wag ka muna maingay kasi. Bro, wag ka muna maingay bro. Ito bro, may pinapakita ko to bro sa ibabaw ng pinaprint mo. May nakasulat dito John 4:1. Sa ibabaw handwritten siya. Handwritten o yan o. Maliit lang siya na ano. Sulat kamay lang bro, sulat kamay. So sa ibabaw ng ano mo. Ang sinabi ko kasi dyan do, mali kasi yung naghahanap ka kasi ng mali. Ang Hindi sinabi ko naghahanap kasi, ng mali bro. Ang totoo kasi Ito yan, bro. yung ang original kasi na sinasabi ko. Na-screenshot ko eh. Yung John chapter 3. Ito. Tinan natin ha. Kung may nakalagay bang Nicodemus, babasahin ko muli ha. Ayan na. Babasahin ko muli ha. Kung may nakalagay bang Nicodemus ha. Tingnan nyo. Nakita mo ha. Merong Nicodemus. Babasahin ko ha. Ito nakalagay bro. Bro, babasahin ko bro. Bro, ako babasa bro. Babasahin ko babasahin ko. Nakita mo ha. Oh, pinatay. 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 Pinatay niya. Babasahin ko ha, babasahin ko yung pinakita mo. Anong ginawa? Pinatay yung video call. Ala! Nabisto si James, nabisto. Akala niya siguro hindi na i-record. Akala niya siguro walang screenshot. Nagsinungaling, binasa ko na. Nung pinakita ko na yung screenshot, kabado na siya. Yan ang sabihin ko, babasahin ko yung hinawakan mo ha. Pinatay ang video call. Oy, ano ba naman tong PTR na ito? Yan ba? Saan ba nagpapastor yan taong yan? Yan ba ang pastor nyo sinungaling? Nakunan. Na-caught in the act. Alam nyo, yung kanyang hawak. May ano yan eh. May John 4:1 yan. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Yung mismong hawak niya ha. Tingnan nyo yung hawak niya. Ito. Yung hawak niya mismo, may nakasulat sa ibabaw. Ayan o. May nakasulat sa ibabaw o. JOHN 4:1. JOHN 4:1.
1. Tingnan nyo, pabilog yung 4, oh. Hindi naman ganyan ang number ng 3, ah. Oh, JOHN 41. Tapos ipinipilit niya John 3:1. Ha? Ipinipilit niya? Oh, chapter 4, John 4:1. Pinipilit niya na yan ay ano? Yan ay 3:1. Tingnan niyo kung gaano kasinungaling yung pastor na yan. Straight to the point. Ha? Grabe talaga siya. Oh, ayan. Kitang-kita, John 4:1, oh. Sabi niya, naghahanap ka lang ng mali. Naghahanap ka lang ng mali. Anong mali? Tama talaga, John 4:1 yan. Kaya, ayan, oh. John 4:1. Yang in-squarean ko dyan. John 4:1 yan. Ba't niya sasabihin hindi John 4? Sasabihin niya John 3:1. Ay, sinungaling, bistado. Nagsinungaling sa akin. Ha? Nagsinungaling siya sa akin. Binasa na niya raw. Nung pinakita ko na may screenshot ako, nung babasahin ko, pinatay na niya. Ala ka, PTR James, kuwang-kuha na naman na pagsisinungaling mo. Kuha. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless.